Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso. Ang pag-usapan po natin sa gabing ito ay tungkol po sa suliranin. Sino po sa inyo rito ang napakadaming suliranin? Siguro lahat ng tao. Hindi siguro, sigurado. Lahat, maraming tao ay talagang maraming suliranin. At ang pagtitingnan po natin na isang matindi ang suliranin ay walang iba kundi si Haring David. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos para tingnan natin kung dito sa mga suliraning ito, tingnan natin kung paano ang ginawa ni David para haharapin itong sa mga suliraning ito. Panginoon, maraming salamat. Sa gabing ito, muli alam namin mangungusap ka para makita, ma-realize namin kung ano yung dapat namin gawin kapag kami merong suliranin. Alam po namin, Panginoon, sa sarili namin karunungan at kaalaman, hindi namin kaya to. Pero salamat, nandyan ang inyong Espiritu Santo na siyang magbibigay ng conviction sa amin, na siyang magpapaliwanag, magpapaunawa sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito makita namin itong mga bagay na dapat naming matutunan patungkol po sa suliranin. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po rito sa awit 40 verse 12, kay rami na nitong mga suliranin, na sa karamihay di kayang bilangin. Alipin na ako ng pagkakasala, sa dami ako'y di na makakita. Higit pa, sa dami sa buhok sa ulo, kaya nasira na pati ang loob ko. Alam niyo po, ang sa pinakamabigat na suliranin ni Haring David is yung paano siya magtatagumpay sa pagkakamali o sa pagkakasala. Parehas tayo rin. Merong mga bagay tayo na hindi natin mabitaw-bitawan o hindi natin basta maalis isang pagkakasala. Pero salamat, sa gabing ito, titingnan natin anong ginawa ni Haring David para itong sinasabi na alipin ng pagkakasala ay nakalaya siya. Magtagumpay siya. Kasi base dito sa binasa natin, parang wala nang remedyo yung sinabi ni Haring David. Pero sa gagawin po natin, makikita natin, hindi po doon nagtapos si David. Sinabi niya yung kanyang mga pagkakasala, sinabi niya yung kanyang problema, na kung tutusin, kung titingnan, parang wala nang solusyon. Pero yung kasunod na mga verse, lumalabas, meron. Unang-una na ginawa ni Haring David, solusyon para siya ay makalaya sa suliranin. Unang-una, letter A, humingi ng tulong sa Diyos. Awit 40:13. Nawa ay kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh, ngayon na ako'y pakinggan. Kung titignan natin, itong sinasabi ni David, maraming kayamanan, maraming sundalo, ang daming mga tao na nagmamahal sa kanya. Pero sa verse na ito, pinapakita lang na kahit sinong tao, hindi siya kayang tulungan sa problema niya. Kasi paano nga naman, anong gagawin niya sa problema niya? Ano ba yung problema niya? Paano makakalayo sa pagkakamali, sa pagkakasala? Walang pwedeng tumulong sa kanya. Iisa lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Walang iba kundi ating Panginoon. Kaya sabi rito, humingi ng tulong sa Diyos si David. Sabi rito, nawa ay kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh, ako'y pakinggan. Ginawa na dati ito ni David. Awit 22:19. O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Ako'y tulungan at agad na saklolohan. Dito rin sa awit 38:22. Aking Panginoon, aking kaligtasan, iyong ang dalian, ako ay tulungan. Alam nyo, base po dito sa mga panalangin ni David, makikita natin na close sila ni Lord. Kasi hindi naman po ito sa pag-alis ng respeto. Kasi kung titignan po ninyo, paraging yung panalangin ni David, now na. Tingnan niyo po dito sa verse awit 40:33. Nawa ay kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh, ngayon na
ako'y pakinggan. Agad-agad gusto. Walang wait. Asap. Bakit ganito manalangin si David? Close kasi ni Lord eh. Kapag close kay Lord, di ba? Kahit sa isang tao, di ba? Pag close ka, ang dali mo magsabi kung saan parang nakakapag-demand ka. Bagamat syempre kay Lord, hindi naman tayo makakapag-demand. Kaya lang, itong si Haring David, kung manalangin, talagang, kasi ang turing sa kanya ni Lord, kaibigan eh. Di ba? Ang turing sa kanya ng Lord, parang hindi pangkaraniwang tao eh. Kaya nga apple of the eye siya eh. No? Apple of the eye siya ng Lord. Kaya makikita natin na talagang si David, kahit na anong bigat ng problema, hindi siya natataranta. Bagamat sa unang pagbasa natin, kung titignan mo, parang natataranta. Pero pag along the way, pag binasa mo, dire-diretso, makikita mo na hindi siya natataranta. Bakit? Kasi humihingi siya ng tulong sa Diyos. Kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ikaw kapatid, kilala mo ba si Lord? Kapag mayroon ka bang suliranin, siya ba ang unang-unang mong tinatawagan? Siya ba yung una natin pinupuntahan? Kagaya kay David, ang sabi? Pakidalian po, Lord. May naman. Lord, pakidalian, tulungan niyo na ako. May naman. No? Pangalawa, hindi lang humingi ng tulong sa Diyos. Yung bang malayo, sabi rito, letter B, lumapit sa Diyos. Awit, 40:16. Silang lumalapit sa iyo, dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabihing, si Yahweh ay dakila ng naghahangad, maligtas na kusa. Subok na ni Haring David si Lord na pwede talagang lapitan. No? Kaya naman, hindi siya nagdadalawang isip. Lapit kagad. No? At kapag siya'y lumalapit, pinapakita niya na talagang nire-respeto niya, sinasabi niyang dakila. Dakila naman talaga si Lord. Kaya sabi ni David pa rin dito sa awit 19, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ako yun pala. Lahat pala ng paglapit ni David, sinasagot ng Lord. Lahat ng kanyang daing, pinakikinggan ng Lord. At anong sabi? Dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kapag tama po yung motibo natin, tama yung paglapit natin, may humbleness sa harapan ng Diyos, kapag lumapit po tayo, hindi tayo tatanggihan. Kumpare natin, kumari natin, magulang natin, no? Maraming tao, sasabing kaibigan natin, may time na tinatanggihan pa tayo kapag meron tayong kailangan. Pero kay Lord, sabi dito, ayon kay David, lahat ng nananalig sa Kanya, kumikilala sa pangalan ng ating Panginoon, kapag lumapit, hindi tinatanggihan ng Lord. Sarap to kapatid. Masarap para nasa to. Pangatlo, kaya hindi natataranta si David sa kanyang suliranin. Una, humingi ng tulong sa Lord. Pangalawa, lumalapit kay Lord. Pangatlo, lubos na nagtitiwala. Kasi pwedeng humingi ka ng tulong, pero iniisip mo na, sasagutin kaya ng Lord? O pwedeng lumalapit ka kay Lord, pero hindi ka lubos na nagtitiwala. Kaya merong itong pangatlo, lubos na nagtitiwala. Awit 40:17. Ako may mahirap at maraming kailangan. Subalit hindi mo kinakalimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas. Yahweh, aking Diyos, huwag ka nang magtagal. Tingnan niyo po, no? Itong klase ng panalangin ni David nakakatuwa. Na palaging, kagaya nito, huwag ka nang magtagal. Again, parang asap talaga eh. No, palaging hindi pwede yung wait lang. Hindi pwede. No, talagang minamadali niya si Lord na sumagot doon sa kanyang prayer. Talagang gusto niya si Lord, gumawa kagad ng aksyon paglapit niya. Bakit nagagawa ito ni David? Kasi lubos siyang nagtitiwala kay Lord. Ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalilimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas, Yahweh, aking Diyos, huwag ka na magtagal. So again,
makikita natin dito no, kung gaano ka-close talaga itong si Haring David sa ating Panginoon. At sabi rito sa awit 86:1, sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Kapatid, sa mga oras ito, kagaya ka rin ba kay Haring David na nakaranas ng kabigatan? Alam niyo po, baka sabihin ng iba sa Old Testament lang yan, hindi po. Tingnan po natin dito sa Matthew 11:28-29. Sabi dito, mismo ang ating Panginoon nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Noon, si Lord gumagawa. Ngayon, si Lord gumagawa pa rin. Bakit? Kasi mismo ang ating Panginoon, nagbibigay ng encouragement sa atin na kapag tayo mayroong problema, lumapit tayo sa Kanya. Kapag tayo nahihirapan, lumapit tayo sa Kanya. At kapag tayo nabibigatan, lumapit tayo sa Kanya. Bakit? Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hindi ba napakasarap na pangako ito? No? At sabi pa niya sa verse 29 ng Matthew pa rin, 11, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Inulit na naman. No, lahat ng ipapagawa sa atin ng Lord, hindi mabigat. Ang kailangan lang natin, matuto tayo doon sa sinasabi ng kanyang salita, sapagkat siya'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo tayo ng kapahingahan. Kapatid, sa mga oras ito, ano ba yung daladala mong kabigatan? Mabigat ba yung suliranin mo? Nahihirapan ka ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo? Si Haring David, nasa kanya na ang lahat, napakayaman, makapangyarihan, ang daming sundalo, pero during crunch time, during sa napakabigat na problema, hindi siya nag-aatubili na humingi ng tulong kay Lord. Hindi siya nagdadalawang isip na lumapit kay Lord. At lubos siyang nagtitiwala kay Lord. Kapatid, isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga pagkakataon na parang hindi natin nararanasan pagtulong ng ating Diyos sa atin. Ang tanong, humihingi ba tayo talaga sa Kanya? Ang tanong, baka puro hingi tayo, hindi naman tayo lumalapit sa Kanya. Ang tanong, lumalapit ka nga sa Kanya, pero lubos ka bang nagtitiwala? Alam po, kapatid, alam niyo mga kapatid, ang ating Diyos mahal na mahal tayo. Gustong ibigay ang lahat ng solusyon sa problema po natin. Ang kailangan lang lumapit tayo. Mismong yung buhay natin, gusto ng Lord, magkaroon tayo ng security. Gusto ng Lord, maintindihan natin na siya lang ang tanging pag-asa natin. At sabi rito sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Sus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto ng Lord, hindi lang yung kapahingahang pisikal, pati spiritual, magkaroon tayo ng kapahingahan. Ang ating kaluluwa, magkaroon ng kapahingahan. At mangyayari lamang ito kung ibibigay natin ang ating buhay at sasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa gabing ito, kapatid, nandyan ka, nanonood ka, hindi siyang aksidente na nandyan ka. Ito yung pagkakataon na pwede nating ibigay ang ating sarili at tayo sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon at ibigay natin ang lahat ng ating pasanin at bibigyan tayo ng Lord ng kapahingahan. Ako'y mananalangin ng pagbibigay ng sarili sa ating Panginoon, pag-surrender ng buhay natin sa ating Panginoon. Ito isang napakagandang pagkakataon para makita, ma-realize natin sa buhay na ito, ang tanging pag-asa natin na pwede nating sandigan ng ating buhay
Walang iba kundi ating Panginoon. Ako'y mangunguna sa isang panalangin, anyayaan kitang sumunod, at hingin mo ang lahat ng kabigatan ay sagutin, bigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay ng encouragement sa amin sa gabing ito. Salamat, Panginoon, na ikaw ay talagang tumutulong sa mga tao na nabibigatan. Lord, sa mga oras ito, mayroon po akong kabigatan. Ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba, nagsusumamo, at nananalig na ikaw lang ang aking pag-asa sa buhay na ito. Ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw ang panggagalingan ng buhay na walang hanggan. Patawarin po ninyo ako na mas madalas pa natataranta, nababahala, walang tiwala, at madalas gusto kong gumawa ng mga bagay sa sarili kong lakas. Patawarin po ninyo ako. Patawarin po ninyo ako. Opo, Panginoon. Sige kapatid, sabihin mo. Baka meron ka pang gustong ihingi ng tawad kay Lord. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo lahat sa Kanya. Ikaw lang at siya ang nakakaalam yan. Gustong-gusto ng Lord na bigyan tayo ng kapahingahan. Gustong-gusto ng Lord na magkaroon tayo ng kapahingahan sa lahat ng hinaharap natin, pinagdadaanan natin. Sige, sabihin mo sa Kanya. Willing ang ating Panginoon makinig. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kapatid, dahil ikaw ay lumapit, nagpakumbaba sa ating Panginoon, maaaring physically, mayroon kang problema, suliranin, ito yung pagkakataon. Dahil ang ating Panginoon, siya nagsabi, even sa karamdaman, bibigyan niya tayo ng kagalingan. Sige, hilingin mo sa ating Panginoon ang physical na kagalingan. Opo, Panginoon. Ako po, Panginoon, medyo may konti akong ubo. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Emotionally, meron kang problema sa iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid. Humingi tayo ng tulong kay Lord. Tulungan tayo ng Lord na magkaroon po tayo ng may kababaan ng loob. Bagong puso na willing magpatawad sa nagkamali sa atin at willing din tayo humingi ng tawad kung tayo nagkamali. Huwag tayong magmalaki dahil mismo ang ating Panginoon bumaba, nagpakumbaba para patawarin ang lahat ng mga taong nagkamali, nagkasala. May mga bagay na umahadlang para ikaw makapag-serve talaga kay Lord. Magbigay ng time kay Lord. Tulungan tayo ng Lord. Makalabas, makalaya tayo sa mga bagay na kumakapit sa atin para mapalayo tayo sa ating Panginoon. Bisyo man yan, mga paniniwala na hindi naayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, idolatry, witchcraft, horoscope, mga bagay na hindi karapat-dapat na makita na makikisalo tayo o ginagawa natin mismo. Palayain tayo ng Panginoon. Wala kang problema, wala kang trabaho sa mga panahong ito. Ito rin yung pagkakataon na bigyan ka ng Lord ng pagkakitaan. Sige, sabihin mo sa Kanya. O mayroon kang problema in regard sa pagiging good steward sa resources sa binigay ng Lord. Tulungan tayo. Bigyan tayo ng Lord ng knowledge at wisdom para huwag mo sayang
yung mga resources o mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Magamit natin ang tama. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Kaya na rin, salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay. Salamat sa extension ng pag-asama rin sa mag-asama. Lord, alam niyo po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Alam po ninyo, Panginoon, na natatakot kami, nababahala kami doon sa mga lumalabas sa balita na maaaring kami ay girahin ng China. Pero Lord, ikaw nagmamayari ng bansang Pilipinas. Ikaw ang nagsabi na iingatan mo ang bansang Pilipinas. At kami ay naniniwala at panghahawakan namin. Ikaw nakakaalam kung anong pinakamabuti sa bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming mga leader mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa na magkaisa kung paano po magkakaroon ng may taguyod po ang bansang Pilipinas ay patuloy na makatayo. Sa pangalan po niyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dahil na pinangangalandakan namin na kami ay nag-iisang Christian country dito sa Asia. Hayaan niyo po, Panginoon, na talagang mangyari ito. Maitaas ka namin kahit sa ang dako ng mundo. Ipagmamalaki namin ang bansang Pilipinas ay pag-aari ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya na rin, Panginoon, salamat po dahil alam namin sa gabing ito kaya natagpo mo ang aming pangangailangan. Kaya nagbigay ng encouragement sa amin. Patuloy, Panginoon, pagpalain niyo rin ang aming mga kapulisan, mga sundalo. Magawa na ka ng tungkulin para ikaw po ay mabigyan, maitaas. Kaya ngayon palang, Panginoon, inaangkin namin na meron kang gagawin napakaganda sa buhay ng mga isa pusa. Magtatagumpay kami. Lahat ng suliranin, magtatagumpay kami. Dahil ikaw ang tutulong, ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan. Kaya ngayon palang, Panginoon, inaangkin namin na mangyayaring lahat ng ito, magaganap ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi na kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-aaralan, huwag po kayong mag-atubili na i-PM po kami dahil willing na willing po kami i-cater lahat ng inyong mga inquiry. Kaya na rin, kung meron kayong mga prayer request, huwag din po kayo mag-atubili. Mag-PM din po kayo at sasagutin po namin yan, ipapanalangin po namin yan at pakiusap po. Pag meron po kayong mga kahilingan o prayer request na sinagot, please, paki-PM din po kami dahil ito po ay isang malaking encouragement sa amin. Pag narinig namin, nalaman namin na ang inyong mga kahilingan ay sinagot ng ating Panginoon. Salamat po ng marami. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat.